Okay, magandang gabi po. Ngayon ay araw po ngayon ng Tuesday, June 18, 2024 at ngayon ay may naganap na ambush debate. Siyempre, ang nag-iisang debaters convention, paki-follow po, paki-share ating live at kung mga magko-comment dito sa napakagandang laban na ito mga kapatid ay talaga namang abangan niyo ito. Okay, at sa gabing ito ay may bago tayong moderator, si kapatid na Hernan Palcon, in charge of God. At ang magdidebate po dito ay si kapatid na Fernando Camacho, STA, at si kapatid na Alvin Kitamundo sa paksa. Hindi ang Roman Catholic ang gumawa ng Biblia o Bible. Yan po mga kapatid. At bago tayo magsimula ay basahin na natin ang ating rules and regulation, kapatid. Kaya sa ating rules, ito. Ang ating rules ay rule number 1, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 2, kung walang sagot sa categorical, next question ka agad. Rule number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. At sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa tinindig ng affirmative o negative side. At sa report stand, sa cross-examination, maaari na magtanong sa amin ng kahit ano inilatag man o hindi inilatag. Number 5, ang debater ang matatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Pabawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung tinatanong naman ng paglalapatan. Number 6, out of the topic are not accepted. And number 7, no self-comment. Number 8, no attitude. And 9, ito lamang ang ira na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Ngayon, ang oras na gagamitin natin ay 10:75 o 10 minutes presentation both sides, 7 minutes cross-examination both sides, and sa second round, ganoon din po, 10 minutes and 7 minutes po para sa cross-examination, and 5 minutes conclusion po. At syempre, pakilala natin ang ating moderator at ang moderator na po ang magtatanong sa ating dalawang debater kung sumasang-ayon po ba sila sa oras at sa rules na gagamitin ngayong gabi, mga kapatid. Kapatid na Hernan? Alright, magandang araw po sa lahat po ng ating mga tagapakinig at welcome po tayo dito sa DevCon conference at siyempre dalawang legendary po ang maghaharap ngayong gabi at tanungin lang ho natin sila. Alam ko naman very professional sila kaya hindi tayo masyadong mahihirapan. Sumasang-ayon po ba kayo, Brother Fernando, sa ating recollection? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po 100%. Okay, maraming salamat. Yan din po ang ating legendary Alvin Kitamundo. Magandang araw po ng CFD. Yes, Brad Hernan, our moderator, sang-ayon, agree 100%. Okay, so yes, what are we waiting for? At sa lahat po ng ating mga viewers, please subscribe at share po natin ito sapagkat ito ay makakapagdagdag at makakapagsuri ng ating pananampalataya. Umpisahan po natin ngayong gabi, 10 minuto, bigyan ho natin sa affirmative. Welcome, Mr. Fernando Camacho. Start. Brother Fernando, and syempre timer po natin si Jeffrey. Jeff, 10 minutes po tayo. Pakitulungan mo na lang ako. Ready? Start. Fernando Camacho from 7-Day Adventist. Ready? Go. Okay, isa pong malaking karangalan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang muli na naman tayong masalang sa ganitong uri ng usapin. Ang Diyos ang ating maitaas at gayon din salamat po sa ating pong moderator ngayon, kapatid na Hernan, at kay kapatid na General Alvin Gitamundok, na isa pong Chief Roman Catholic Apologist, no? Isa pong Bishop Delegated, at ang ating pong Catholic Faith Defender and Radical Disciple Missionary ang siyang pong tatayo sa pagdepensa sa panig ng Roman Catholic Church. Ang inyong pong malit na lingkod, isang malit na membro ng Seventh-day Adventist, magpapatunay na hindi ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia. Yan. Ang paksang ito, mga kapatid, ay hindi lamang ngayon ito nailunsad. Ay meron na pong mga kasaysayan na nagkaroon na rin ng ganitong usapin. Halimbawa, noong nakaraang June 4,
2021. Ang kapatid na Melchor Manalili ang siyang tumayo bilang affirmative. Dito sa paksang pinatunayan niya ng Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia. At sa ikalawang pagkakataon, ang nakarap naman natin kanina, ay wala namang iba kundi ang kapatid na Bro Winnie Bonilla Eve. Kanina lang po yan, alas 9 na siguro. Same topic, hindi ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia. At ngayon, ang atin naman karap sa parehong topic, ang kapatid na Alvin Gita Mundok. Yan. Ngayon, ay bakit po ako naniniwala na hindi ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia? At ano ang pinag-ugatan nito? Yan, Alam mo ninyo mga kapatid, ito namang usaping ito, hindi usaping pang-personalan, kundi usaping intellectual. Meron kasi halimbawa dito, gusto ko ipakita sa inyo, yan. Merong isang Catholic na nagsabi o nagpahayag sino ang sumulat o gumawa ng Biblia. Kaya dito po nabuo yung pong paksa ngayon pong gabi. Nang sabi rito na ang gumawa raw po, ang sumulat o gumawa ng Biblia ay ang Katoliko po. Sabi dyan, Yan, sa Katoliko ako, yung site ko na yan, Yan. At ginamit daw ng banal na espiritu ang mga apostol para maisulat ang Biblia, spiritually inspired po siya. So, doon sa ikalawang bahagi na ginamit ng banal na espiritu ang mga apostol para maisulat ang Biblia, wala tayong tutol doon. Pero doon sa ang Katoliko daw ang siyang sumulat ng Biblia o siyang gumawa ng Biblia, diyan po tayo natutol. Yan ang dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit mayroon tayong pinapaksa ngayon. Sa paunang paglalatag ko mga kaibigan, mga kapatid, naniniwala po ang inyong malit na lingkod na hindi nga ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia sa dahilang wala pa ang Roman Catholic Church na isulat na ang lumang tipan. Yun kasing lumang tipan, kung bakit ko ito na isisingit, nung wala pa ang bagong tipan, nung unang siglo, ang lumang tipan po ang siyang kinikilalang Biblia o salita ng Diyos sa panahon ng unang siglo. Kaya mapapasin ninyo ang ating mga alagad, ang ating Panginoon Kristo, ang pinaghuhugutan niya lagi bilang banal na kasulatan, yun pong lumang tipan. Na kung tawagin nila ay Tanak. Na binubuo ng Torah, Nibim, at Ketubim. Ito pong Torah ay isinulat ni Moises. Meron itong 5 aklat. At ang 5 aklat na ito, ang siyang unang division ng Old Testament. Ang ikalawang division ay yung pong Nibim. Ang ikatlo ay yung pong Ketubim. Na siyang mababasa naman natin sa isang talata ng banal na kasulatan buhat dito sa aklat ng Lucas. Sa Kapitulo 24, talata ay 44. Ganito po natin, saan na ba yung talata na yan? Ganito po natin mababasa. Ang wika po ay ganito. At sinabi niya sa kanila, ito tungkol sa akin at sa kautusan ni Moises at mga propeta at sa mga awit. Yung pong kautusan ni Moises, yan po ang Torah. At yung pong binabanggit na ang siyang Nibim at sa mga awit ang Ketubim. Ito po ang binubuo ng lumang tipan na tinatawag na
ah, na ati at na siyang banal na kasulatan ng mga mananampalataya noong unang siglo. Ano po? Kaya mahalaga po na maunawaan natin wala pa ang Roman Catholic Church sa panahong isulat ang Torah. Wala pa rin sila sa panahong isulat ang Nibim. At wala rin sila sa panahong isulat ang Ketubim. Sapagkat ayon po sa kanilang doktrina, ang Roman Catholic Church ay lumabas lamang sa panahon ng bagong tipan. Hindi pa sila lumabas sa panahon ng lumang tipan. Kaya matibay ang ating paninindigan na ang Biblia, tulad halimbawa ng lumang tipan, ay hindi nila isinulat at hindi nila ginawa. Kaya nakatayo ang posisyon ko na hindi ang Roman Catholic Church ang sumulat o ang gumawa ng Biblia noong unang siglo. Ayan po yung talata, Mateo 24:44, na tinatawag nilang Tanak. Yan. So, sa paglipas ng mga panahon, pagkatapos na kilalaning salita ng Diyos o Biblia ang lumang tipan, pumasok ang mga manunulat ng bagong tipan. At ito na ang mga apostol na sumulat mula sa Mateo hanggang sa Apokalipsis. Sa pagkakataong ito, mariin nating itinitindig na hindi rin po Roman Catholic Church ang sumulat ng lahat ng aklat ng bagong tipan. Hindi po sila ang author. Maaaring aangkinin nila na sila ang sumulat ng mga ito, subalit titiyakin ko naman sa inyo na hindi membro ng Roman Catholic Church ang sumulat ng 27 mga aklat sa bagong tipan. Yan po. Ngayon, para naman mapatunayan ng negative side, na Roman Catholic Church nga ang sumulat ng Biblia, o Roman Catholic Church nga ang gumawa ng Biblia. Ano po? Pag sinabi siyempre gumawa, ang idinidiin ko dito, mula sa pagiging wala pa ng Biblia hanggang sa nagkaroon ng mga aklat 1 minute. ng thank you, na binubuo bilang pagkilala sa salita ng Diyos. Ano po? Patunayan sa atin ng negative side na ang kanilang iglesia ay umiiral na sa lumang tipan pa. Ayan. Para kahit paano ay pwede tayong makapag-isip, ay baka sila nga ang gumawa o sumulat o gumawa ng Biblia. Kasi yung lumang tipan, Biblia rin po yun eh. Huwag kayong maniniwala na kapag sinabing Biblia, ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin nito ay Bible kasi merong salitang bay. Ibig daw sabihin niyan, luma at bagong tipan, kaya tinawag na Bible. Pag may ganyang mga ngaral na lumabas, huwag ho ninyong paniniwalaan. Pag sinabi yung Biblia, yan po ay nangangahulugang mga aklat. Ayan. At dahil ang lumang tipan binubuo ng iba't ibang mga aklat, tinatawag po itong Biblia o Bible. Ano po? Kinikilala natin ito bilang salita ng Diyos. Okay. Alright, natapos po ang unang presentation ng ating affirmatibo, si Fernando Camacho, at meron siyang mga inilabas na mga punto. At bago yan, shoutout muna tayo sa ating mga viewers. Brother Jeffrey, meron ba tayo dyan mga comment bago natin bigyan ng tanong ang ating Alvin Kitamundo? Meron ba tayong mga comment dyan? Opo, meron po. Sige pa, pakibasa po. Sabi po dito ni kapatid na Jemwell, go, Alvin. Sabi naman ni Muslim Crusade, good evening mga kapatid. At sabi naman ni Sispo Media, Tangilit. Sabi naman ni Josan Onyx, shout out. At Sispo, ikaw pala yan. At sabi naman ni Jemwell Bongalos,
talo si Camacho dyan. Yun po, mga kapatid. Alright. Okay, maraming salamat po at back to very powerful debate. At ngayon po ibibigyan natin ng 7 minuto para po sa cross-examination. Let's welcome Brother Alvin Gitamundo. Start now. Okay, maraming salamat Mr. Moderator Bad Hernan ng Church of God. Tapos sa ating ring kapatid at kaibigan si Bad Fernando Camacho ng Seventh Adventist Church. So nandito tayo ngayon sa First Cross. Ang unang tanong ko sa iyo, Bad Fernando, sigurado naman ako, meron ka diyang kompletong Biblia. Ito, meron premise muna, no, Mr. Moderator, Bad Fernando. Holy Bible with Apocrypha. Tapos, Old and New Testament, meron naman siguro ang nasa Badista at kaming mga Katoliko. So, ang tanong ko ngayon, ang mga Hudyo ba sa Old Testament, pati ngayon, hanggang ngayon, meron ba silang kompletong ganito? Kahit man lang 66 books ng Protestant, 66 or 73, meron ba ang Judaism, ang Old Testament, hanggang ngayon, mga Hudyo sa buong mundo, meron ba silang kompletong Christian Bible or Catholic Bible na 73 books? Meron o wala? Wala po silang 73 books dahil hindi nila tinatanggap yung mga idinagdag ng Roman Catholic Church na apocryphal. Sila po ay nananatili doon sa standard text, doon sa Jewish canon. Hindi po sila naniniwala na yung apocryphal na dinagdag ng Roman Catholic ay inspired word of God. Kaya po nananatili ang aking tindig. Okay, next question. Salamat, Brother Bernard, sa pag-amin mo na wala pa lang mga Hudyo hanggang ngayon sa panahon ng Old Testament. So, ang sunod ko na tanong, between Protestant na 66 books sa Bible, tapos sa amin namang Catholic, 73 books, Old and New Testament, meron kayo dyan, meron din siguro kayong Catholic Bible na 73 din. Sino ang nauna na kumpleto na Biblia? Sa Katoliko na 73, sa history, o ang 66 books nyo sa Protestante? Sino? Categorical. You only choose the Protestant or the Catholic. Pakisagot po, Brother Fernando. Apo, ang nauna pong makabuo ng Biblia ay yun po mga Hudyo sa lumang tipan. Objection, moderator. Sige, what is your objection, Mr. Alvin? Kasi napakaliwanag naman ng kasi kanina sa first time niya, inamin niya, Katoliko talaga ang mayroong Biblia na sa New Testament. Ay, hindi po. Ay, sorry. Sorry. Go ahead. Hindi pa ako tapos. Ang objection ng moderator, kasi dalawa lang pinagpilian ko sa kanya, hindi kasali mga Hudyo. Between Protestant and Catholic, sinong nauna? Ba yung 73? Yun lang naman ang natin. Okay, so yun po ang inyong lang. Okay, meron po ba counter objection, Mr. Fernando? Yes, opo. Hindi ko inaamin na Roman Catholic Church ang nauna. Ang sinasabi ko, hindi taglay ng Jewish canon yung 72. Okay. Ako na, mag-decide na po ako. Sige. Ito po ang decision ko po, whether inamin o hindi. Mamaya po yan sa rebuttal ni Sir Alvin. Pero for the meantime, itutuloy muna ni Alvin ang katanungan. Kung gusto mo sagutin na yes or no, or mamili ka or sabi mo next question. Sige, Brother Alvin, ulitin lang natin ang tanong, kapatid. Sige, again, Brad Fernando, be honest. Ay, gusto natin ng katotohanan dito at lahat tayo dito we are seeking the truth. So between dalawa lang, ako, Katoliko, ikaw, you are part of Protestantism as SDA. Wala dito sali ang Hudyo. Sa buong Bible, Old and New Testament. So my question is, sino ang nauna sa atin? Ang Katoliko Biblia na kompleto 73 para sa amin? O ang sa inyo Protestant na kompleto na rin para sa inyo? Okay, question. Answer, kapatid na Fernando. Nagpuputol-putol siya, Mr. Moderator. Tinatanong niya, Mr. Ating Fernando, na kung sino raw ang mas kompleto ayon sa history. Yun daw bang Catholic Bible o Protestant Bible? Sagot po kayo. Sinong nauna po? Nauna. Who is the first? 73 o Protestant 66 book? Sinong nauna in history? Sige po. Fernando po. Opo. Nauna po ang 66 books kaysa dyan sa 72. Okay, next question. Next question. Sumagot na po, 66 books. Anong patunay mo? Kasi may premise mo ng moderator, may patunay ako dito,
Una ang Catholic Bible kompleto, Old and New Testament, 73 books. Tapos Question huli muna po tayo, Mr. Alvin po. Question muna po. Question. premise nga po ng moderator. I have to make a premise para clear pa my premise kung anong tanong ko. Sige po, sige po. So ngayon, ang tanong ko, sabi mo na unang 66. So, saan ang proof mo? Kasi meron ako dito proof na ang Old at New Testament na 73 ng Katoliko namin ay nauna sa history than the 66 books of Protestant. Saan ang proof Okay, mo sa sagutin po. Diferensya? Okay, ang Sige. sagot po, Mr. Ang tanong, ano proof po kapatid na Fernando Camacho? Kasi meron siya ebidensya. Ano naman daw proof mo sa bate sa sagot mo, Mr. Camacho? Opo, ang isa sa mga prueba ko riyan, doon sa pagkakahanay ng Torah ni Bim at Ketubim, kompleto po yan ng Old Testament. Then pagdating sa New Testament, yan po ay kompleto rin ang hanay mula sa... Sandali po, stop mo na. Meron po objection po. Sige po, kapatid na Alvin, ano po ang inyong objection? Very simple ang objection ko. Balik siya sa Old Testament na sa mga Hudyo. I'm now asking the question between Protestant and Catholic, 73 books at 66 books. Dapat sagutin ng moderator, anong reference niya? Nauna yung Okay. 66 na kanina. Counter. Sinagot ko na. Okay, okay. Meron po ba counter objection, Mr. Fernando? Yes, meron po akong counter objection. Kasi sinasagot ko, pinapakita ko na meron pang mas nauna sa kanya mga Kristiyano na naniniwala. Okay. Yung kasi mga Hudyo na binabanggit ko sa Lumang Tipan, naniniwala kami Kristiyano yun. Okay, ako po magdidesisyon po. Sige. To be fair, wala akong kinakampihan. Pero I think sumagot, ang tanong kasi, kung ano proof, na naglelay po si Camacho ng proof, whether mali o tama, i-rebuttal nyo na lang po sa susunod po. So basta siya, naglabas siya ng kanyang proof, nasa, kung mali man o tama yung nilabas ng ebidensya, i-rebuttal nyo po. Next question. Okay, next question. Alam mo ba, Brad Fernando Camacho, my friend, na ang Yes. Codex Alexandrinos, Codex Sinaiticus, combination with Codex Vaticanus, ito nga mga manuscripts in the 3rd century, puro to mga Catholic manuscripts ng Roman Catholic Church na meron ditong may Deuterocanon, may Old Testament, may New Testament, at wala pa ditong panahon sa 66 books ng Protestante, sa Ano ba 1689. question? Yun nga ang tanong ko, Mr. Moderator. Alam mo ba niya o hindi? Kasi, Moderator, I'm laying muna Okay. before I ask the Sagot. question. Oh, Yes, sir, sagot. yes, sir. Okay, tanong. Alam mo ba yun, Mr. Camacho? Yes, alam ko yung Vaticano. Opo, sandali po. Sandali na po, Sige. moderator's time. Bayaan muna natin sumagot. Ang tanong lang naman, alam mo ba yung pinagbabanggit ng mga Codex Sinaiticus o Codex... ano sagot mo, Mr. Camacho? Yes, sabi ko, ito nga, nilapag ko na sa screen eh. Kaso sumasagot si, Mr. Gitamundok. Sige, oras muna, kapatid. Ayan magkaiba ang Vaticano sa Sinaiticus, bagamat pareho sila lumabas ng 4th century. Sa Vaticanus, wala siyang Epistle of Barnabas at saka Shepherd of Hermas. Kaya Objection imposible. po. Teka muna, kapatid. Another objection to Alvin Gitamunda, sir. Good afternoon po. Ano po yung objection niyo? Ang objection ko Moderator, kasi combine yung tatlo na manuscript na puro Katoliko, inamin yan na Katoliko pala. Wala akong nagtanong kung anong kaibahan. Sinabi ko, kung inamin na ba niya na Katoliko yun na manuscript yung tatlo, hindi ko tinanong kung magkaiba ba yun. So sinagot niya na Okay, Moderator. meron po ba kayong counter objection, Mr. Camacho? Yes, meron. Opo. Meron. Wala na pinapagod niyo kasi tuloy. Oo. Ang counter ko... Sandali, Alvin. Moderator's time. Napakinggan ko na po yung side ni Alvin. Ngayon po, Mr. Fernando, ano po yung counter objection niyo po? Yes, sinagot ko nga, yes, categorical naman kasi yung tanong, di ba? Sumagot ako ng yes, na naniniwala ko dito sa Vaticano, Sinaiticus, pero hindi ako naniniwala na yan ay Roman Catholic Church. Okay. Moderator's decision. Ang tanong lang, kung di ako nagkakamali, ang tanong lang, alam mo ba ito? Yung natatanda ko tanong ni Alvin eh. Sumagot naman po si Camacho na tungkol sa Codex Sinaiticus na yun, na binabanggit niyo po, ay sumagot naman po, whether tama or mali ang sagot niya sa kanyang presentation, nasa rebuttal po. At ang natitira nating oras
Ay, ano na lang po, 2 minuto na lang po. Tama ba ako, Jeffrey? Ilan ang minuto na tayo tira sa tanong, kapatid na Jeffrey? 1 minute and 38 seconds. Okay, tuloy ang tanong, kapatid na Alvin. Sunod na tanong. Kasi nag-yes ka, ang sinabi ko sa tanong ko, premise mo na moderator, huwag kang magtaka moderator. No, and then after the direct question. Kaya sinagot na ni Brad Camacho, my friend, na oo, yes. So alam niya, yung 3 codices is owned by the Catholic Church. Kaya ang tanong ko sa iyo, binawi mo ngayon na hindi pala sa Roman Catholic Church, hindi ka na naniwala ngayon sa explanation mo. So sinong may-ari niyong 3? Reference daw, referensya na standard na hindi Roman Catholic Church ang may-ari ng Vaticanos, Alexandrinos, at Sinaiticus. Reference book at page number, aber? Kung meron ka, hindi ka Okay. nag-block. Okay, yun po ang tanong. Sino daw po ang nagpapatunay na hindi ang Roman Catholic Church ang may-ari ng Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus at Codex Vaticanus? Sagot po, Mr. Fernando. Ayan po, Anong nakalagay. reference? Yes. Sa 7th edition, World History ng for the postmodern Filipino ni Gregorio F. Saide at Sonia M. Saide. Nakalagay dyan na mas nauna sa inyo ang Orthodox Church. Kayo po ay late lamang dumating. Sandali, may objection na naman po. Okay, what is your objection? Teka muna, sandali pinapagod nyo akong dalawa. Sige. Sige, Alvin, ano ang objection mo? Just bear with me, moderator. Ang objection ko, kasi ang tanong ko, anong referensya niya na yung 3 codices ay hindi sa Katoliko? Ang referensya na, hindi yung sa codices, hindi nagsabi doon, ang Orthodox Church may-ari ng codices eh. So ang sagot niya, hindi responsive to my question, malayo. Okay, Mr. Kapatid na alam ko meron ka counter objection. Sige, counter objection. Yes, kasi yung Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus ay 4th century ilumabas. Itong pinapakita ko kay Saide, nagpapatunay na mayroon pang nauna sa kanila. Kaya kung susundan ko ito, mas papanig ako sa Orthodox Church kaysa sa Okay. Roman Catholic Church. Decision of the moderator. Mr. ang tanong nyo lang naman po kasi kung meron pong reference. So naglabas na naman po ng reference si Camacho na ganun nga po pinatutunay niya na may nauna sa inyo. Whether tama o mali, mamaya nyo po i-rebut. Next question. Next question. So ngayon, kasi yung referensya mo, hindi nagtuturo yung 3. So ang sa akin dito, yun talaga, Roman Catholic Church owned the Alexandrinos, premise mo na moderator, Sinaiticus at Vaticanos. So aminin mo na ngayon, yung paninindigan mo, Brad Camacho, my friend, ipagpatuloy mo pa rin na nagsinungaling ka. Wala yung sa referensya mo, sa akin meron eh. Patuloy mo pa rin yung sa'yo. Mali! Sandali muna. Sandali. Quiet muna. Sandali po. Time na. Batay po sa ating binasa ng ating husgadong si Jeffrey, iwasan mo na ho natin yung comment, yung side comment na sinungaling ka, no? Direct to the question, Mr. Moderator, Mr. Alvin. Time na po. What is your direct question? Mr. Moderator, I will rephrase the question. Yes. Huwag mo na lang Time na po. yung pagpatuloy Okay, mo pa time muna, time. Time na po. Yan o, medyo mainit po. Sandali po, quiet mo na po. Iba rin pala mga legend, pasaway din, no? Alam niyo po, napakasaya po nitong ating gabi sapagkat nakikita natin na very sensitive itong topic natin to. Kaya bawat salita, kung maaari, hindi nila mapalusot o mapalagpas. At nakita natin kung paano dumipensa sa tanungan itong sa SDA. Ngayon po ay titindig naman po sa panig po ng Iglesia Katolika Apostolika Romano, ang CFD po, ang panlaban talaga at legendary Mr. Alvin Quintabuno. 10 minutes po, sir. Maraming salamat, Mr. Moderator, Brad Hernan ng Church of God. Tapos ating katunggali ngayon na kaibigan din natin matagal na, si Brad Fernando Camacho. This is not a personal bangayan na away namin, kundi sa doktrina lang. Matagal na tayo nagdidebate. So, we are friends, we are anti-Catholic friends, no? Dito ako ngayon sa negative side, kasi negative naman side ako, pero magpapatunay din ako. May counter proposition. Dito si Brad Fernando nagsisinungaling. Sabi niya, yung manuscripts daw na, alam pala niya ito eh. Ito ang this is my axe to grind him.
no? Para mapiga talaga siya dito. Yung Codex Vaticano sa Vatican, meron kami. So maliwanag na yan. Yung mga Codex na Vatican na yun, may Old and New Testament yun. Tapos sa Vatican, walang sa lahat ng 50,000 na Protestant denomination. So isa na yun na patunay ko, no? O dito ako sa counterproposition na kami talaga may-ari. So alam niya pala may Old and New. O bakit hindi niya yan dapat sa muna yan kasi yan ang yung argumento ko ngayon. Yung Codex Alexandrinus, ganun din. Yung Codex Sinaiticus, ganun din. O ito, into the Bible. Ito, scholarly talaga. Nature, history, authorship, and content of the Holy Bible with selections from and commentaries on various books. O ito, halimbawa, Codex Vaticanus in the Vatican Library at Rome also dates from the 4th century. Have been believed to have been brought to Rome by Saint Athanasius, santo ng Katolikos and Athanasius the Great in 342, hindi po ito sa Badista. Tapos, this is a Catholic Christian. It contains the whole Bible. Wala na. Viva Iglesia Católica Apostolic Romana. Viva Iglesia Católica Apostolica Romana. Basta ang chief apologist talaga magdala ng argumento. Talagang sigurado yan. No? Wala niyang uto-uto, no? Ito ang utuhan dito, this is factual. It contains the whole Bible. A beautiful facsimile edition in 6 volumes was published in 1868 at the expense of Pope Pius IX from the 4th century. Actually, may mga scholar pa would prove na 3rd century talaga to o 2nd century. Up to 8 na wala pang ginawang facsimile nga kopya na makababasa din dito. So more than, imagine mga 1,000 years sa Catholic, ang Codex Vaticanus, whole Bible. So ano pang pagdidebatehan natin dito? Naghirap nga si Brad Fernando, alam niya dito, wala siyang papuntahan pag kausap. Siguro sa iba, pwede siya makalusot. Bahira talaga makalusot. Alexandrine manuscript na naman. Saan nakikita? Alexandrine. 4th century rin contains the whole Bible sa Alexandria. Ano yung mga Christian church sa Alexandria? Catholic Church. Hanggang ngayon, wala ditong protestante, wala sa Badista, sa Alexandria, Egypt, wala. For almost 1,800 years again. Oh, ano pang iba? Sinaitic manuscripts sa nakita sa Katoliko, monasteryo mga munghi ng Saint Catherine on Mount Sinai. Sa monasteryo ng Saint Catherine, si Saint Catherine ba santa ba ng Sabadista at ng Protestante? Sa Katoliko, may monasteryo ba Protestante? May mga munghi ba? Wala, Katoliko lang. So again, Codex Sinaiticus is a Catholic manuscript composed also again of the Old and New Testament written and made by church historian, Catholic Church nga, historian Eusebius. Wala, laglag na naman. Hindi mo na yan mabubuwag, Brad Fernando. Gagawa naman tayo dito ng mga kasinungalingan at kabulanan para lang makalusot. Huwag naman sana. Surrender na lang tayo kasi gera to. Kalaban mo nga, sabi mo general Kaya nasukol ka na ng general, surrender na lang tayo. Huwag na tayong mabilit. Yung debate nga nila Rian Fuentes, nag-livestream ako. Ang sila, kung hindi ko tinuldukan yun, the last nail on the coffin on the topic, ay maingay pero ng mga Baptist at mga Adventist ginamit ko itong argumento tapos ng debate. So napatunayan din, nanalo si Father Darwin sa debate. At sa lahat ng mga Katoliko na nakadebate mo, Brad Fernando, nanalo sila. Because of this debate, because of this stand ko ngayon. So Vatican, Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus kay Eusebius na Catholic bishop na starring pa doon sa he is a Catholic Bible scholar, Catholic canonist. Tapos napasama pa siya doon sa Council of Nicaea in 325 na yung Council of Nicaea nagdetermine din sa Old and New Testament, nandun din si Saint Athanasius. Si Saint Athanasius, siya rong nagdala ng Vatican manuscript, the Great in 342, Katoliko din. Under sila ni Pope, sino yung inatake yung Papa? Pope Damasus, Pope Siricius. Naabutan pa nila yung mga Papa na yun. So, ganoon din ang Alexandrine manuscript, Alexandria, Egypt, ganoon din. So, puro dito, nandito na, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, itong mga Codex, Old and New Testament, whole Bible. Hindi ako nagluloko dito, bumili kayo ng ganito. Gusto niyo bilhin to, ibibenta ko to sa inyo kasi magkakuha din ako ng kopya dito. Whole Bible yan. Isa kanya, so referensya na.
yung 66 books, kung mauna, kaya 73, siya mo, Mr. Alvin, nako nawala po sa ating... Mr. Alvin, cut mo na yung oras ha. Medyo nagchachappy ho kayo. Maganda yung presentation nyo kaso nakakat po kayo. Resume na tayo. Check mo muna. Check. Hello, mic test. Okay na ba? Okay na. Sige, ready? Go of the time. On the contrary, ang kaibigan natin si Bad Fernando, wala siyang patunay na Codex Alexandrinos, Codex Sinaiticus, Codex Catholic Church. Pag nagtanong ako ng categorical, sabi niya yes. Tapos binawi niya nung pag-objection na hindi ko namin na Roman Catholic Church. Si St. Eusebius nga may-ari, obispo ng Katoliko. St. Athanasius, obispo ng Katoliko. Tapos sa Alexandria, sakita doon sa St. Catherine Monastery sa Egypt, ganon din, Katoliko din ang may-ari. May patunay ko to, ikaw wala. Ang sa kanya patunay, nauna daw Orthodox. That is an assertion by Gregorio Saide. Sabihin na natin na, sige, lagahan natin, nauna yung Orthodox. Pero yung Orthodox ba, hindi ba Catholic yun? Yung Catholic nung unang panahon, Catholic din yun eh. Kaya dito ngayon, at this time, babasahin ko na Catholic Church talaga. Ito masurprise kayo, Bad Camacho, kayo wala na. Si Rian Fuentes, ayaw ng, he would not dare to challenge me na public debate even online kasi na visto ko na dito pala sa Strong's Numbers and Concordance mula pa sa Tatay Augusto Strong at sa anak James Strong. Hello, Brother Alvin. Nag-ano ho kayo? Naglalag po kayo, kapatid na Alvin. Sayang po yung sinasabi niyo po. Tuloy natin. Check ulit, Mike. I-off ko na lang muna ang video, moderator. Para sige po, kapatid. Sige po. Okay. So dito, Greek 2527, Catholic from Greek 2596 and 3650, meaning the whole, the entire. Catholicos 2526, Catholicos from Greek 2527, Universal General. So yung church describing as Catholic, meron talaga ang church talaga is Catholic eh. Ngayon, Thayer's Numbers and Concordance. Dito, napakaliwanag. Page 314. So yung manuscript Catholic Church talaga yun, pati ang iglesia sa Biblia, sa New Testament, ang may-ari ng Biblia, whole Bible, is the Catholic Church. Page 314. Ito. Thayer's Greek English Lexicon. Napakaliwanag dito. Meron ditong Catholicos, General or Universal. Means also the Church Catholic Ecclesia. Tapos merong Catholic Epistolae. Ano yung Catholic Epistolae? Catholic Epistles. Epistles of St. James, 2 of St. Peter, 3 of St. John, and 1 of St. Jude. 7 Epistola Catholica. Catholic Epistles. So yan pa, kung Catholic Epistola ang kay Pedro, kay Santiago, kay Juan, kay Judas, mga primary apostles in Galatians 2:9, mga pillars of the church 2, Galatia 2:9 hanggang 11. So ibig sabihin, ito yung iglesia na tinatag ni Cristo sa Matthew 16:19, you are Peter, and upon this rock I will build my church. The Catholic Ecclesia, sabi dito ni Thayers, ni Strongs, pati dito sa Vine's Concordance. Vine's Complete Expository Dictionary of all the New Testament words, page 42 to 43, ganun din. Ang assembly dito, meaning walang iba kundi Catholic, wala talagang iba eh. Wala ditong Seventh Adventist Church, wala ditong Baptist Church. Napakaliwanag. Assembly, Ecclesia. Sa Greek, 1577, Ecclesia. Matthew 16:18, I will build my church. Tapos sa Acts 9:31, churches, singular, points to a distinct. Ano yung Ecclesia Catholic in Acts 9:31? Sa original Greek. Ecclesia Catholic eh. Time to Jeffrey. Anong time na, Jeffrey? Time daw, Brad Jeffrey. Ilang Time minuto check muna pa? tayo. Time check. 44 seconds po. Tapos quoting Romans 16:23 again si Vines, that Gaius was host of the whole church, meaning universal church. Ano yung whole universal church? Binasa ko din dito sa mga debate ko. Basahin nyo Greek interlinear. Pro-Romaios, Roman, Catholistes, Ecclesias, Pro-Romaios, Catholistes, Ecclesias, Roman Catholic Church. So wala talagang iba sa referensya. Sinong may-ari? Existing in the first century. Sabi ni Thayer, sabi ni Vine, sabi ni Strong. So, tutulan mo pa yan, Bad Fernando, wala kang Strong, Vine, at Thayer eh. Nag-google ka lang dyan.
So itong mga referensya ko, Bad Fernando, wala na talaga kayong magagawa dito. Kaya gusto ko nga 10 minutes lang kasi 10 minutes naman talaga. Chicken lang. Yan lang patunay Time na ko. po. Counter proposal. Maraming salamat. Good evening sa lahat. Alright, natapos po ang presentation po ni Alvin Kitamundo. Muli, shoutout tayo dito sa mga nasa live po natin. Bago natin bigyan ng pagkakataon magtanong ang ating mandirigmang si Fernando Camacho, ay tingnan muna natin ang ilang comment dyan, Brother Jeffrey. Back to you. Ano ba yung mga comment natin dyan, Brother Jeffrey? Sabi po dito ni Boyet Oren Mead, good evening sa lahat. Sabi naman ni James Tresco sa YouTube, comment niya, hay po, pagsulpot talaga, laging lumilihis sa tanong. At sabi pa niya ay, nauna daw ang 66 kesa sa 73 books. Lakas maka-story ng sulpot. Sabi ulit ni Boyet Oremet, lahat ng alimay ni Tabundok, baliwala na yan dahil kumukontra yan sa mga sinabi ni Darwin sa debate sa Bukol. Sabi naman dito ni Sis Nena, pinapagod yung ang moderator. At sabi ni Ano, Jeffrey? Pinapagod niyo ang moderator. Thank you, Nena. Sabi ni Christopher Aquino, malayo pa ang kapatid natin sa ibayo pagdating sa history ng Biblia. Well done, Mr. Moderator, Marty Centino. At sabi pa dito, si Anastasios, hindi yan Roman Catholic, sabi ko. Talo yun kasi mga patay na si Damasus na nag-compile kuno sa Bible ng RCC. Paano nanalo yun? At welcome back, Pro Fernando, sabi ni Pro Marty. At sabi naman ni kapatid na si Spo, tagilid ang moderator. Jericho Estoque, God bless, Pro Fernando. Okay, yan muna po ang mga comments sa ating YouTube at sa ating Facebook. Kapatid. Alright, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood at nagmatyagan nagko-comment. Ito na ang inintay natin, ang pagtatanong ni Mr. Fernando Camacho kay Alvin Kitamundo. Start na, bro. Okay. So, may binabanggit ka kanina mula sa Strauss at kaya Thayers. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, saan pong pahina ni Strauss yung binabanggit ninyo na pagpapatotoo ninyo na Roman Catholic ang siyang gumawa ng Biblia? Sagot, hindi ko sinabi na gumawa ng Biblia. Sinabi ko ang Iglesia Katolika dito, kaalong kay Strong's. Greek 2:5-7 at Greek 2:5-6 kung alam mo bumuklat ng Strong's. Sige, buklatin mo, Bad Fernando, nandyan nan, Katoliki. That is Okay, next question. Okay. So, ibig sabihin, ang nakalagay lang pala, Katoliki, hindi Roman Catholic Church. O, next question. Ang tanong ko Teka muna, cut muna. No side comment, Mr. Fernando. Okay, sige. Wala conclusion muna. Okay. Next question. Ang nabanggit niyo po ay Katoliki. Saan po natin mababasa Roman Catholic Church? Dito po sa lexicon na dalawa, Strong at saka kay Thayos. Yun po, sandali po, bago pa sagutin. Saan ho mababasa yung Roman Catholic po sa Strong at saka sa Thayos. Ang tanong po, Mr. Alvin, saan daw mababasa? Bigay niyo po yung referensya po. Sa Thayers, page 314, Ecclesia Catholicae, tapos Ecclesia Epistola Catholicae, Catholica at Sancti Petri Apostoli, tapos Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli, Epistola Catholica ad Sancti Judi Apostoli at Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli. Tanong po, Mr. Alvin po, kung saan po yung pakibigay, pwede nyo ba ibigay yung reference? Binigay ko na Thayers, page 314, Mr. Page Moderator. 314, bro. Okay na. Next question. Mr. Moderator. Objection Ano po ako. question mo o objection? Objection. Sige, ano yung objection mo? Okay, kasi ang hinahanap ko, Roman Catholic Church. Ang binibigay niya, Ecclesia Catholicae. Malayo po yun.
Hindi pa ako natapos. Sandali. Alvin, ano ang iyong counter objection? Hindi pa, ang counter-objection ko, Mr. Moderator, hindi ka pa man nag-time out. Hindi pa ako natapos kasi I will be quoting this Roman Catholic Church, pati Bible nga eh. Pro Romaios Catholicos Ecclesias, Romans 16:23. Eh, hindi pa Okay, ako moderate. Okay. Ako na pa mag-judge. Kung ano man yung sagot niya, kung malayo man doon sa gusto mo malaman, mamaya-maya sa rebuttal. Pero sumagot siya at depende kung tama o mali, nasa inyo yan. Pero next question. Okay. Next question. So dito, sa binabanggit mo na nasa inyong museum, yung mga Vaticanos, okay? Yan ba ay dinala dyan? Yes or no? Yes, Katoliko talaga. Nawala po si Alvin sa... dali, Alvin, dali. Alvin, medyo naglag. Alvin. Naglag. Ulitin yung tanong, tapos, dinala ba dyan yung mga libro na yan? Ano sagot mo, Alvin? Yes, merong libro, dinala talaga. Codex Vaticanus, dinala sa Roma, St. Athanasius the Great, 342. Okay, next question. Okay, next question. Nung hindi pa dinadala dyan sa inyong mga museum, itong Vaticanus, Alexandrianus, etc. Sino ang sumulat nito? Sagot, St. Eusebius. Nawawala siya, Mr. Moderator? Napuputol yung sagot mo, kapatid na Alvin. Alvin, pakipatay mo muna yung video mo para mas malinaw ang sagot mo, kapatid na Alvin. Yan, okay. Sino raw po ang sumulat at gumawa nito bago dalhin doon sa mga museo ng Katoliko po? Siya po. Isa-isahin natin. Si Eusebius sa Codex Sinaiticus. St. Eusebius sa Catholic Bishop of Roman Catholic Church, who, under sa Pope of Rome. Codex Vaticanus naman, kan St. Athanasius the Great in 342, Katoliko din santo, sumama sa Council of Nicaea 325. At Alexandrine manuscript doon sa mga monghi doon sa Alexandria, kay Alexandrinos, puro Katoliko, walang Protestante, walang Okay. Sumagot na po. Next question. Okay. Yung binabanggit mong si Eusebius, siya ba ang sumulat o siya ang nagdala para mapunta dyan sa inyong sa inyong museum? Sagot, yes, siya mismo. Siya mismo kasi sinong iba? Teka muna, naputuloy ang ating kapatid na Alvin. Huwag ka na muna mag-video, Alvin. Sa moderator, categorical yung tanong ko, siya ba Alvin, sumulat o siya ang nagdala? huwag mo muna buksan yung video mo kasi napuputol ka sayang yung sagot mo. Ang tanong, Alvin, sila ba ang sumulat o sila lang ang nagdala? Yun ang tanong po ng ating merkado. Yes, sila ang author. Kasi sa referensya ko dito, Newman, an essay in the development of Christian doctrine, Eusebius made this translation from the Greek Septuagint and the New Testament version, original Okay. Greek. Itong Sinaiticus. Ganon din yung Vaticanus kay St. Athanasius. Si Athanasius talaga nag-translate sa Greek. Greek pa yun, hindi pa Latin. So, Katoliko yung lahat. Hindi Sabadista, hindi Protestante. Nasagot kita ba? Okay, next question. Nung hindi pa na itatranslate ni Eusebius ang Biblia, sino ang sumulat nung hindi pa niya itinatranslate? Yung original niya pinagkunan. Sagot. Sagot. Ang Old Testament, tinanslate na from Septuagint, hindi ka nakinig. Pero yung Septuagint, hindi pa yun binilang ng mga Hudyo. Mga Kristiyano ang nagbilang noon na 46 books. Mr. Alvin po, moderator time. Tinatanong po kung bago po i-translate, no? Sino po ang sumulat? Yun po tinatanong po ng atin. Just to, para giveaway lang po doon sa tamang direksyon. Sino po ang sumulat? Please listen well, also moderator, kasi sinagot ko, ang Old Testament na hindi pa na-translate ng mga translator na sila Eusebius, sila Athanasius, is originally from the Greek Septuagint of the Jews. Pero hindi pa kinanonize ng Jews.
na mismo sa nagkanon 46 books kasama dito ng kanon. Tapos ang New Okay. Testament, Greek na yan, ginawa ng Roman Catholic Church, na Ecclesia Catholici, tapos kay Pius, kay Vines, puro yung Ecclesia Catholici. Walang Next sabad- question. Next question. Okay, next question. Yung bang itinranslate ni Eusebius na binabanggit po ninyo, ang sumulat ba niyan yung mga piling tao ng Diyos sa lumang tipan? Yes or no? Yes, magiging tao sa Diyos sa lumang tipan, pero may sabi si Propeta Isaiah 8:16, bind my testimony, bind my scriptures with my disciples. 8:20, alam niyo ang talata Okay, yan. next question. Okay, question. Yes naman. Ngayon naman, sagot nyo naman tanong, Mr. Moderator, Mr. Ranoy. Teka lang po. Yung timer po ang magsasabi ng next question kasi may 20 seconds na pag-answer po. Okay, okay. Sige po. Salamat po. Question po. Sige, kita mo na tira. Yung 8:20 ng Isaiah, Time na alam po. niyo naman sa Ayun Badista, na, next question ako. it refers to the Bible. Ano na po, time na po. Ang tanong, kapatid na Camacho. Okay. Sabihin po ninyo, yung mga piling tao ng Diyos ang sumulat doon sa Old Testament. Ito bang mga sumulat na ito sa Old Testament member ng Catholic Church? Yes or no? Yes, sa punto vista ni Cristo, the whole church, the General Assembly dito sa King James Bible, yung ginagamit din ni Vines, Hebrews 12:23, General Assembly meaning Catholic Church. Catholic in the Greek meaning general, universal. So yung iglesia sa Hebrews 12:23, pangkahatang pulong at iglesia, pangkalatang pulong at iglesia. Kasama sila Moses. Next question please. Okay. Next question. Kailan lumitaw ang inyong iglesia? Sa lumang tipan o sa Matthew 16:18? Yes, sa New Testament, Matthew 16:18, pero kasali na sila Moses at the Old Testament prophets ang dumating si Kristo kasi under sila ni Kristo. Hebreo 12:22-23, General Assembly of the Firstborn, yung Israel, nandoon na sa langit. Tuliki pangkalatang pulong at iglesia. Sabi ni Strong, sabi ni Thayer, sabi ni Vines, ang General Assembly, Catholic Ecclesia Time. yun, Seventh Adventist. Okay, next Ang question. Next Time na po. question. Time na? Okay. Alright, napuli natin napatunayan at sinagot ng ating magiting na Alvin ang mga tanong mula po sa SDA. At ngayon naman po ay babalik na po tayo sa 5. Tama po ba ako, Mr. Jeff? 5 minuto para sa 10 minutes. 10 minutes po. na ito po yung rebuttal na po o rebuttal. Sige, kapatid na Brother Affirmative. Fernando Camacho. Okay. So, dito mga kapatid ay hindi pa rin natitibag ang ating pundasyon. Ginamit ng ating pong kaibigan itong Vaticanus ng 4th century, Sinaiticus ng 4th century, at yung Alexandrianus ng 5th century. Nagkamali nga siya rito, akala niya yung Alexandrianus ay 4th century. No, yan po ay 5th century. Ngayon, hindi tayo tumututoy na itong mga codices na ito ay nasa pangangalaga ng Roman Catholic Church. Pero not necessarily mean na Roman Catholic Church na ang gumawa at sumulat ng mga ito. Okay? Ngayon, nang hinahanap natin, ibinandila niya si Eusebius. Nang hinanap natin yung referensya, yung pala, hindi si Eusebius ang sumulat talaga, kundi siya yung translator, nag-translate. Bakit? Ba't natin hinahanap? Kasi ang Old Testament, isinulat po yan ng mga Hudyo. Nakaanib ng iglesia sa ilang. Sa doktrina po ng Roman Catholic Church, lumitaw lamang sila sa Matthew 16:18. Inulit nila itong tinanong, kailan lumitaw? Noong Matthew 16:18, ayon sa doktrina nila. Ibig sabihin, wala pang Roman Catholic Church sa lumang tipan. Kung wala pang Roman Catholic Church sa lumang tipan, paano maisusulat ngayon yung 5 books of Moses, yung Torah, yung Nibin,
yung ketubim. Di ba? So hindi talaga sila ang sumulat ng Biblia. Inaangkin lang po nila na sila ang sumulat ng Biblia. Pero ang totoo, hindi po. Ngayon, inilabas natin itong world history for the postmodern Filipino. Na mas nauna pa sa kanila. Lakihan nga natin. Yan the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. So maliwanag may mas nauna pa sa Roman Catholic Church. Itong Orthodox, kaya kung sasakyan ko ito, yung Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus, 4th and 5th century. So ibig sabihin, hindi talaga sila. Di ba? Kahit yung sinasabi lang 18 last week, hindi rin sila papasok. Dahil mas nauna ang Orthodox. Yan. Ano po? So maliwanag yan mga kapatid. Ngayon, ito pa gusto kong mapansin po ninyo dito sa isang slide Teka maganda ito sa 175. Yan. Dito sa isang aklat na ito, The New Covenant on Trial. Sabi rito, doon sa Matthew 16:18, we read in a part. We read in part. May guhit ko na po yan. In both Greek and Hebrew, the source was translated as build, allows, build, rebuild, repair, or restore. From Thayer's Greek English Lexicon. Ayan, sabi rito, pareho pala yung Hebrew at saka Greek. Pag tinignan mo yung Matthew 16:18, ang tumutukoy doon, yung sinaling itatayo ko ang aking iglesia, yung I will build my church, ang kahulugan pala noon, rebuild, repair, restore. Ano ibig sabihin? Yung doktrina nila, na sila yung itinayo sa Matthew 16:18 mali. Sapagkat yung itinayo rito, yun ding iglesia sa ilang na nabuwan. Yun po yung mga kapatid. Sino yung sumulat ng Old Testament? Hindi ba membro ng iglesia sa ilang? Hindi ng Roman Catholic Church? Kasi nga wala pang Roman Catholic Church noon. Sa bagong tipang sino sumulat? Di yung member din ng na-rebuild na church, na iglesia rin sa ilang, hindi rin Roman Catholic Church. Kasi nga may mas nauna pa sa kanila. Ano yung nauna? Orthodox. Di ba? Ngayon, dito pa, sa isang aklat, Elohim, Yeva Elohim, my people. Eto, dito, pagkatapos ng pagsusuri sa another word from Matthew 16:18 that I was prompted to investigate was build. In the Greek, this word is oikodomeo, meaning to repair or in blesses, to rebuild. Kita po ninyo, hindi talaga Bakit nga? Bakit hindi sila? May mas nauna pa talaga sa kanila. Yung iglesia sa ilangan, nauna pa sa Orthodox Church Hindi ibig sabihin na binanggit dito, hindi ibig sabihin na yung Orthodox Church Catholic, Roman Catholic na. Hindi po. Kaya nga doon sa paksa, maliwanag kung inilagay Kung ano ba talaga ang titindigan ko ano ba nakalagay? Hindi ang Roman Catholic Church. Hindi ko mo sinabing Catholic Church, Roman Catholic Church na agad. Hindi po ganun yun. Okay? Ang tindig dito, Roman Catholic Church, hindi sila ang gumawa ng Biblia. Kaya yun ang hinahanap natin ang pinapakita sa atin. Ecclesia Catholic wala man lang yung salitang wala salitang Roman. So dito mga kaibigan, hindi na makakatindig yung kanyang mga sinasabi. Malinaw na hindi po Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia. Hindi po. Ngayon, dito pa sa ating slide sa 105. Ganito pa ang nakalagay mga kapatid. Ito sabi. Yan, lagay ko sa screen. For the Old Testament Protestant follows the Jewish canon. May Jewish canon na pala. Sabi wala, meron na pala They have only the book that are in the Hebrew Bible. Catholics
have in addition 7 Deuterocanonical books of the Old Testament. Anong tinutukoy niya dito na Catholic? Dito sa Catholic New Catholic Encyclopedia, ang tinutukoy na Catholic dyan is specific sa Roman Catholic Church, hindi po sa Orthodox. Yan. Kaya ginawa dyan, capital letter yung Catholic. Ginawa po yung talagang titulo. Okay? In addition, yung Catholic Church, nagdagdag sila ng addition na 7 Deuterocanonical books. Kaya nauna talaga yung 66 books kesa doon sa 72. Kasi nga, nagdagdag lang sila. Diba? Kung sila nauna, paano mailalagay dito na nagdagdag? Diba? Kung nauna pala 72 books, bakit sinabing nagdagdag? Nakuha niyo mga kapatid? Kaya nagdagdag kasi may nauna na Biblia. Yun. Kaya sila nagkanon din. Totoo naman nagkanon din sila Para saan? Para ma-insert nila yung Deuterocanonical books. Yan. Pero, dito, sa isang aklat na ito, ni Pilo, dated 20 BC at 2 58, minutes. well-educated Jew from Alexandria appears to have accepted the Hebrew canon of Scripture as distinct from the Apocrypha. So talagang yung ipinipilit nila, hindi makatotohanan. Hindi makatotohanan. Pinapatingkad lang nila yung doktrina nila. Pero sa history, hindi po sila ang gumawa ng Biblia. Ano po? Hindi sila ang gumawa ng Biblia. Okay? Ngayon, hinahanap natin dito sa dalawang aklat na ito nasaan yung binabanggit ng Roman Catholic? Wala naman Wala. Puro lang sa Iglesia Catholic wala akong problema ron. Kaya nga tinatanong ko yung Roman Catholic Church. So, dito hindi na nakapanayo at tayo yung nananatiling nakatindig sa posisyon natin ito. Ngayon, bilang karagdagan pa, habang wala pa yung ating time, sabi rito, Catholic Church, ito yung Oxford English Dictionary, designating the whole Christian Church. Pag sinabi pa lang Catholic Church, hindi ibig sabihin Roman Catholic Church na agad. Designating the whole Christian Church or all Christian collectively, so universal. Yan ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin nun Roman Catholic Church na agad. Para tayong nakabasa lang ng isda. Ang conclusion agad natin, sapsap yan. Kasi isda. Hindi. Hindi lahat ng isda sapsap. Ganun lang ibig sabihin nun. Hindi lahat ng Catholic Church o mga Catholic Church. Ito pa nga, sa Catholicism, introduction by Richard McBain. Yan, published in Catholicism. The word Catholic is derived from Greek adjective Catholicos, meaning universal, and from the adverbial phrase katholo, meaning on the whole. Hindi ibig sabihin na Roman Catholic Church agad. Time. Sige. Sige po. Nasa na si moderator? Hindi ka pa ba yung moderator natin? Maba, si Bad Hernan? Pwede Wala si na. Bad Ito din, nakamute siguro. Nakamute yata. Pero ganun pa man ay basahin muna natin yung mga nasa comment habang hinihintay natin si Brother Hernan, ating moderator. Sabi dito ay Boyet. Iba nga ang katwiran ni Alvin at Darwin Itgano. Russia Vista, congrats pro Alvin. Only Catholic ang may kinalaman sa pagbuo ng Bible at hindi ang sulpot na SDA. Thank you, Bad Russia. Kahit sa Greece, talo lang simbahan nila. Doon puro Orthodox lang, Bowet. Sabi ulit niya ni Bowet, ang Jewish hindi nila ginagamit ang Septuagint kasi may dagdag. Ang sinunod nila ang Hebrew canon. Nakatulog na yata. Okay, nagbabalik po tayo sa mainit na debate at ngayon po ay oras na po. Magtatanong ulit si Alvin, di ba? Tama, Jeff? Yes, Mr. Apo. Moderator.
Okay, sige po. Time. Teka lang po, teka lang. Ano lang po nung camera nung nakabukas, yung natutulog niya tayo. May nakabukas na camera eh. Kay Nakikita sa Ricardo. Kay Ricardo, hindi ba maano yan, ma-drive? Okay, sige po, kapatid na Alvin, your time start now. Walang Septuagint version ba nga ginamit ni Kristo at ang mga apostol? Ilang libro yon? 46 kasamang Deuterocanon o 39 lang walang Deuterocanon? Honestly speaking. Ayos, may kasama yung Apokripa pero hindi sinipi ng mga apostol o ng ating Panginoon Kristo ang alinman sa aklat ng Apokripa. Hindi nila ito kinikilala na inspired book. Nananatili sila doon sa Jewish canon o doon sa Hebrew Bible. Kaya po yung mga in-insert ninyo dyan, wala pong epekto yan. At hindi yan nagpapatunay na kayo ang gumawa o sumulat Next ng question. Old Testament. Next question. So, aminado ka pala, yung Greek Septuagint, sa premise mo na Mr. Moderator, 46 books, yun talagang ginamit ni Kristo at mga apostol. Ang tanong sunod, may referensya ka ba dyan sa assertion mo na Hebrew canon ang ginamit yung 39 books? Yung Hebrew canon ginamit ni Kristo, may referensya ka dyan? Kasi Septuagint lang ginamit ni Kristo strictly with the apostles. Meron ka bang referensya? Pag wala, sabihin mo wala, Badalbin. Kuro-kuro. Anong referensya? Masyadong maraming sinasabi tapos putol-putol. Pwede nga pakilinaw. Mr. Alvin, medyo mga multiple in question. So, one question only muna, Mr. Alvin. Di isa lang ang tanong ko, Mr. Moderator. Sabi kasi niya, he asserts na hindi lang daw yung Septuagint 46 ginamit yung Deuterocanon ni Kristo at mga apostol. So nagtanong ako sa kanya, anong referensya mo na Hebrew canon? Yung Ayun, okay. Arabic. I understand now your question. Ano referensya mo, Mr. Mercado, na ito nga, yun nga, Hebrew canon? Sige, kapatid na Fernando. Apo, dito sa Aklat ni Bequeth, Old Testament Canon, page 385. Nagsumasagot na po. Page 385, sabi rito, no? Though Philo quotes all books of the Pentateuch, most of the books of prophets, etc., often with formulous recognition of divine authority, he never once quote the book of Apocrypha. At meron pa rito na binabanggit, si Jerome naman, he clearly held that only the Jewish canon was authoritative. Jewish canon. Next question. Alvin, next Moderator, objection question. ko kasi si Kristo at mga apostol. Ang objection ko, Moderator, kasi ang assertion na si Kristo daw, letra po letra, Kristo at mga apostol, Hebrew canon sinunod. Walang mabasa dyan si Kristo at mga apostol. Sumunod sa Hebrew canon eh. Okay, counter objection. Authoritative yung Jewish. Ang layo. Mr. Fernando, meron kayong counter objection o sasagot ka na lang? Yes, counter objection ay sinasagot ko po. Ayaw lang niya ng aking sagot. Ngayon, meron pa akong ilalabas. Ayan pa, oh. Yan. The New Testament does not quote any... Okay. Bago mo yung ilabas, kapatid na Fernando Camacho, magdidesisyon mo na ako. Sige. Nagtanong si Alvin, sumagot naman po. Kung ano man ang isinagot niya, mamaya po sa iyong presentation ulit. Pero itutuloy mo ang sagot, kapatid. Meron ka pa 20 second, kapatid na Fernando. Sige, ready, go. Opo, ang kinukot ng ating Panginoon ay hindi po ang apocryphal books, kundi yung lamang nakapattern sa Hebrew canon. No? Kaya nga ang gamit nila dyan ay Torah, Nibim at Ketubim. Wala nang iba. Wala po naka-insert na deuterocanonical o apocryphal, kundi yung lamang Tanakh. Next question. Next question. Premise, yung referensya mo, binasa mo dyan, dalawa yan, wala kaming narinig dito kahit i-plus mo ulit, Kristo at mga apostol. So, ibig sabihin, Bad Fernando, pinagsinungalingan mo kami lahat dito. Yung opinion lang ng author mo na hindi ginamit lang Old Testament na may Apocrypha o Deuterocanon, pero hindi minention si Kristo at mga apostol, siya lang pala yung autoridad ng Protestante. Tanong po, Mr. Ano po yung pinaka-specific? Tingnan po. Conclusive. Ano po tanong? Conclusive po yun eh. Yun nga ang tanong ko. Na kahit walang mabasa dyan sa referensya mo na dalawa, Kristo at mga apostol, tapos yung authority lang pala ng Protestant scholar mo dyan, na kinote mo, ipipilit mo pa rin.
O, tanong niya, yun na lang tanong niya, ipipilit mo pa ba o hindi na? Yung katotohanan ang ipipilit ko, pero yung kasinungalingan na gustong palabasin, hindi natin ipipilit. Okay. According dito, sige. Next Sige, question. next question. Next question. Dito tayo sa Biblia. Iniwanan natin Biblia. Importante itong salita ng Diyos. Saan sa Biblia, sa New Testament, talata, chapter and verse, sabi ni Kristo, bawal yung 7 books na Deuterocanon na kasama sa Greek Septuagint version na 46. Hindi natin gagamitin yun. May talata ka dito, letra po letra, chapter and verse, please. Categorical. Teka lang po. Sasagot po si Bro Fernando. May 20 seconds po siya sa pagsagot. Ang timer po ang magsasabi ng next question. Sige po. Okay. Walang verbatim na katulad ng nasa isip po ninyo. Katulad lang din yan na wala kang mababasa na sinabi ni Kristo, gamitin ninyo yung ng letra po letra, yung 7 books na dinagdag ng Roman Catholic Church. Wala ka rin ganun mababasa. That is fallacy from silence. Ang ginamit niya sa panahon ng Bagong Tipan ay yung Next question. Next question. So, walang talata pala. So, yung assertion mo kanina na si Kristo at mga apostol, hindi iniisip na authoritative yun, hindi nag-quote, ginamit ang Deuterocanon, ito pala, wala pala sa New Testament sinabi ni Kristo, sabi mo lang pala. Yes or no? Sagot. No, mali ka ng unawa. Sabi ko, ang ginagamit lang nila, o gamit man ang Septuagint, doon nakahanay sa Hebrew Bible, na kung saan, yun ang kinikilala na sacred book. Kaya gumamit man sila ng Septuagint, hindi nila kinukote yung hindi inspired book. Kaya nga, wala silang pagkukote sa Apocryphal. Next question. Next question. Ito tayo sa letra-letra. Yung tema mo, patunayan mo, hindi Roman Catholic Church, kaya gusto mo church, ang may-ari ng Biblia at gumawa ng Biblia. Saan yun sa Biblia muna? Biblia muna, verse. Alin? Oh, wala patunayan. According to Bible and references, yung tema, ikaw affirmative. Anong Medyo ano ka pa kapatid sa ano kayo, medyo putol-putol putol-putol. Stop the clock. Sige pa, ulitin lang natin, Alvin, yung tanong mo para maliwanagan na tayo. Ready, go. dito ang video para malakas. Ang tanong ko, based sa affirmative, kasi affirmative, we have the right sa negative na hihingi ng talata. Kasi ikaw magpatunay, ikaw affirmative. Yung topic mo, hindi Roman Catholic Church ang may-ari at nag-compile ng Biblia. Anong talata yon sa Old at New Testament? Chapter and verse. May talata ka nun o wala? Sabi mo lang. Yung nasa isip po ninyo na verbatim, wala nun. Kasi ang Biblia, hindi naman isinusunod sa isip po ninyo. At tulad lang din yan na wala kang mababasa na ang Roman Catholic Church verbatim na sumulat ng Biblia. Wala ka rin mababasa, pala from silence pa rin yan. O maliwanag dito, yung mga sumulat ng Old Testament, hindi po member ng Catholic Church. Member po yun ng Iglesia sa ilang. Huwag din nyo angkin yung hindi nyo member. At Next question. Next question. As a premise, sabi mo, wala talagang chapter and verse. Wala kang nabigay chapter and verse. So ngayon, aminin mo, yung tema mo, hindi mo natindig ayon sa Biblia. Yes or no? Sagot. No, natindig ko nga hanggang ngayon, di mo magiba na ang Roman Catholic Church hindi sumulat ng Biblia mula Torah, Nebim at Ketubim. Ang sumulat niyan, Iglesia sa ilang. Hindi po yan membro ng Roman Catholic Church. At kayo po ay sulpot lamang na Iglesia ayaw kay Saibe kasi mas nauna pa sa inyo. Kaya kung susundin ko si Saibe, mas magaan pa na Next yung question. Orthodox Church. God Fernando. Sige. Kahit wala kang chapter and verse, sabi mo, inamin mo 2 beses, magkasunod sa tanong ko, walang verbatim chapter and verse, letra po letra. Ipipilit mo pa rin na kahit wala sa Biblia, walang nabasa sa Biblia, tapos sabihin mo, natindig mo, yes. Ano tanong, kapatid? Kahit wala Dinawin natin. Dinawin muna natin, tanong muna. Ano po yung ulitin natin, Mr. Alvin, yung tanong niyo po? Yung tanong ko, simple lang, Mr. Moderator. Kahit wala siyang chapter and verse na hiningi ko sa Biblia, sa tema niya, sa topic niya, walang letra po letra daw, walang talata, chapter and verse, sabi niya, tinindig pa rin niya sa Biblia daw, hindi Katoliko, Romano ang may-ari. So kahit pa walang mabasa ka sa Biblia, ipilit mo pa rin na natindig mo para linawin natin. Yes, Yung tanong niya, kapatid na Fernando, ipipilit mo rin ba kahit wala ka nabasa raw?
Sagot. Hindi po, mali kasi yung kanyang premise. Mali. Katulad lang ito, Ano po, objection daw, may objection. Objection sagot po. sagot. Objection, moderator. He has no right to critique my question. Sagutin lang niya, yes or no. Categorical yun, moderator. Meron tayong Hindi, rule. sagot ko na yun, Ah, sagot sige, ko yan. ah, Nasa ko eh. Teka muna, Brad. Relax lang, Brad. Teka muna, Fernando, hintay mo muna sa mag-objection. Pag may categorical yes or no, ganyan lang yes or no, tapos explain. So you can explain, basta pumili ka muna yes or no. Wala Sige. ka yes or no. Okay, counter objection. Yes, counter. Pumili na ako, sabi ko nga hindi eh. Kasi sumasagot agad siya kasi. Sige, okay, ang moderators ay nagdesisyon na sagutin mo muna ng kategory tapos magpaliwanag ka. You have 20 minutes, brother Camacho. Ready? Go. Opo, hindi. 50 seconds na lang. Hindi ako naniniwala na sila ang gumawa ng Biblia. Kasi kung letra po letra, wala ka rin mababasa na ang Roman Catholic Church ang gumawa ng Biblia. Wala kang mababasang talata na ganyan sa buong banal na kasulatan. Kaya policy from silence po yan. Wala pong katuturan at mali ang tanong. Yan po ang sinasabi ko kanina. Sunod na tanong. Okay. Sa 2 Timothy 3:16, sabi dito sa Living New Testament, Living Bible, paborito din to ng SDA, the whole Bible was given to us by the inspiration from God. Ano yung the whole Bible na sabi dito sa Biblia? Sino yung us? Catholic Ecclesia yun o Protestante? Dalawa lang eh. Saan yun? Catholic Ecclesia yun, Universal Church, nagtanggap. Opo, O hindi Catholic. Sagot. Opo, Catholic Ecclesia yun, pero hindi yan ang Roman Catholic Church. Hindi ko mo sinabing Ecclesia Catholic eh, Roman Catholic Church na. Eh yung Orthodox, ganun din sila eh. Oh, marami kayo. Hindi ko mo Katoliko, Roman Catholic Church na. At ang binabanggit dyan, the whole Bible, Old Testament po yan. Hindi kasama dyan New Testament. Time. Talo kayo riyan. Okay, time po tayo. Medyo mainit po ang batuhan ng granada at ng bomba. Pero pagpahingay muna ho natin at balik tayo muna kay Jeffrey para basahin po ang ilan lang sa mga ating mga nag-comment po. Ano po ang sinasabi niya na, Brother Jeffrey? Back to you. Sige po. Sabi po dito ni kapatid na Sispo, salute sa moderator at sa streamer. At salamat po. At sabi naman dito ni Jericho Estoque, hindi maayos internet ni Bro Alvin. At sabi, iba nga ang katwiran ni Alvin. Yun ang pagkakasabi. Tapos sabi naman ulit ni Boyet, wala nang tanungan. Si Alvin, puro conclusion na lang. Okay, yun lang muna mga kapatid. Okay. Okay, narinig natin at nasa sa inyo ang paghato. Siyempre, sila po yung nagdidebate. At kayo ang magsusuri kung sino ho ang nagsasabi ng tama at magbalanse po tayo. Subukin natin ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. At ito po, ibabalik naman natin ang presentation muli, ang kanilang rebuttal, ang ating dakilang manggagawa, Mr. Alvin Guetamundo. Your time start now. Maraming salamat, Brad Hernan, our moderator at ang timekeeper, Jeffrey Punayo, at ating katunggaling ngayon, ating kaibigan, si Brad Fernando Camacho ng SDA. Napakaliwanag, no? Parang humirit pa si Brad Fernando na natalo daw ako, panalo na siya, pero sinagot siya, na-realize na kasi, umamin siya, Ecclesia Catholic talagang may-ari ng Biblia sa 2 Timothy 3:15, 16, 17, sabi ni St. Paul dito, the whole of scriptures, you know from childhood, tapos sa verse 16, all of the whole Bible na, Biblia na to, letra po letra sa Katoliko, is given to us as inspired by God. So yung us, tinanong ko, ano yun, Ecclesia Katoliko o Protestante? Sabi na Ecclesia Katolike. Kung editor patulad, tama na yun, i-edit ko, panalo na tayo, katong mga Katoliko. Kasi ito talaga sasabihin ko sa iyo, Brad Fernando, kasi yung dapat ang tema mo, huwag mong ipilit yung tema mo na wala yan sa Biblia at wala sa referensya. Ikaw ang nagkonklusyon dito kasi wala sa Biblia, hiningan kita. Dapat kasi dito ang debate, salita ng Diyos, 1 John 5:9. Kung naniniwala tayo at manampalataya sa salita ng tao, mas naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Ang tema, according to the Bible and references.
Pwede nga ako lalaban according to the Bible lang, walang references. Titindigan ko, Katoliko ang gumawa ng Biblia at may-ari ng Biblia at interpreter ng Biblia. Meron akong live stream dyan. Pero si Bad Fernando, merong lakas ng loob na maghamon, affirmative siya, negative pa yung tema niya, na hindi daw Roman Catholic Church ang may-ari at gumawa ng Biblia. So according to the Bible and references, ang debate. Tapos hiningan ko, umamin, walang letra po letra. Tapos sabi niya, natindig daw. Natindig, tapos wala kang mabasang talata. Dapat affirmative ka, meron kang talata at marami. Wala nga, zero eh. Zero. Paano kang manalo ngayon? Di nabugbog ka na ulit, Brad Fernando. Matagal na kitang hindi nabugbog, na-miss ko eh. Tapos, inamin naman niya, walang letra po letra. So wala siyang natindig. Ipipilit na natindig niya. Opinion na lang yun. Conclusion na lang ng Sabadista yun. Pati na makasama dito sa mga commentator sa baba. Pero actually sa debate, kung mag-iisip ka, na mayroon kang utak na normal lang mag-iisip, ay wala talagang naitindig si Bad Fernando. Kasi according to the Bible, mayroon sinasabi diyan, hindi Romano Katoliko. Kahit na lang, hindi Iglesia Katolika. Kaya umamin siya na Iglesia Katolika eh. Ang sa Biblia, New Testament, kahit yun na lang, hindi Iglesia Katolika ang may-ari ng Biblia. Patunayan kasi sa Iglesia Katolika pala, Matthew 16:18. Hindi SD, hindi no, hindi mo na mababawi ito kasi iplat kita last question. Ito kasi ang puwersa ko sa bilang chief apologist, magaling talaga sa in a way sa amin naipit ko talagang kalaban. Maraming iba diyan hindi makaipit ng kalaban kasi minsan lasing. Alam, natatawa sa Fernando. Alam niya kung sino tinutukoy ko. Kasi itong debate, dapat ipitan to ng katotohanan para lalabas talaga sino nagsasabi ng totoo. Palagi ni Bad Fernando, ipipilit pa rin, kahit walang natindig. Tinanong ko sa referensya, meron ka bang letra po letra dyan? Kahit protestante na referensya, na ano talaga, categorical statement na, it's not the Roman Catholic Church or even the Catholic Church who owned and compiled the Bible. Wala kang mababasa dyan sa mga Protestant at Protestant Bible theologians. Kasi alam nila, Iglesia Katolika talaga ang unang iglesia. So laglag na kasi sa referensya, wala sa Biblia. Sa kanya, natindig niya. Pero sa atin dito, nakinig sa debate, laglag talaga si Bad Fernando. Talong-talo, bugbog sarado ulit. So ngayon, dito tayo sa Septuagint. Nag-Septuagint, 46 books, merong 7 Deuterocanon. Mas nauna yung Septuagint na bilang kaysa 66 kasi wala nga sila, 39 nga. Ginamit ni Kristo at mga apostol. Meron akong referensya dito. Sinang-ayon niya na, yes, Brad Alvin, Septuagint, ginamit ni Kristo at mga apostol. Pero sinunod daw, Hebrew Canon. So wala daw Deuterocanon. Pero nauna yung 46, meron na pala talaga 46, plus New Testament 10. Okay na, puputo. 46 Sige po. plus 27. 73 books lahat. Una, yun in history. Sa 1689, kinunan nyo ng 7 books yung King James Version no, na originally, in 1611, meron pang Deuterocanon 7 books. Mr. Alvin, napuputol po kayo. Stop the live, stop the clock muna, no? Ang baptist kasi nang una. Brother Alvin, wag ka na mag-camera para, yan. Sige po, tuloy. Okay. So ayan, hindi na nabuwag yung Codex Sinaiticus. Codex Alexandrinus. Si Bishop Eusebius, sabi daw, hindi nagsulat. Hindi, pag-translate Eusebius, siya nagsulat. Wala nga naman iba. Hindi lang siya nagdala, siya pang nagsulat pag-translate. Yung translated Greek na yun ang Alexandrinus, Sinaiticus, ni Athanasius, yung Vaticanos, amin na yun, sinulat na yun ng Katoliko. Huwag mong sabihin hindi sinulat. Nagsulat ng Hudyo, nagsulat din ng Katoliko. Sino ngayon nag-compile ng buong Biblia? 73 books na hindi 66 originally. Inamin mo, Septuagint talagang kinilala ni Kristo at mga apostol. Di Catholic Church, Iglesia Katoliki, ayaw mo ng Roma. Binasa ko na dito kanina, Pro-Romaeus, hindi mo matutulan. Ni Vines, Complete Expository Dictionary. May Vines ka dyan, di buklatin mo rin para wala tayong lokohan dito. Kasi katotohanan ang gusto natin mangyayari dito, Brad Fernando. Na walang lokohan, walang Seventh-day Adventist Church dito, walang Protestant Church. Ngayon, anong sinasabi dito sa reference ko? Page 42-43. Assembly Ecclesia. Sa Greek, 1577. Tapos anong sinabi dito? Ecclesia, Matthew 16:18. Tama si Bad Fernando, Ecclesia Katolika yun. Inamin na, hindi na tinutulan. Yun ng Acts 9:31, page 43. Anong sa Acts 9:31? Ecclesias Katoliki, kay Galilea, kay Samaria, kay Judea. Acts 9:31, hindi Protestant, hindi Sabadista.
O, yun din ang Roma 16:23, ginamit ni Vines. The whole church, anong whole church? Sa New Greek Interlinear, pro-Romayos, Catholic Ecclesias, Roman Catholic Church. Wala naman talaga yung iba kasi sa Hudiya, Catholic Ecclesia. Nang nasira ang Hudiya, ang Israel, 70 AD, pumunta sa Roma, mga apostol. Doon nga namatay si Pedro, si Pablo, at ibang mga disipulo. So, naging Catholic Church in Rome. So, Roman Catholic Church. Wala nga naman workers eh. Tapos doon lumaganap sa buong mundo ang Roman Catholic faith. Roma 1:8. Walang Protestante, walang Sabadista, walang Baptist, walang Protestante. Kaya Brad Fernando, laglag ka talaga dito. Hindi ka na makabawi kasi umamin ka na. Timothy 3:15, 16, 17. Lumabas, ako may talata dito, base sa Biblia, napatunayan ko, Ecclesia Catholic pro-Romaeus Catholic Ecclesias, Romans 16:23, Napuputol po kayo, Brother Alvin. Okay. Hindi lang itong reference ito. Ikalawa pa, mayroon dito. Si Bishop Caius of Rome, Greek, Old and New Testament. May translation na naman. Kaya mga translation, Katoliko nga may-ari ng translation. Page 253 dito. Si Marcion, meron din. New Testament, ginawang canon din. Sila Bishop Caius of Rome na naging Santo Papa din. Hindi lang si Eusebius, si Jerome, si Damasus. Puro Katoliko yan. Si Eusebius, si Athanasius, mga biblical canonists, biblical translators din sila. Sila din ang may-ari ng Biblia. Katolik, hindi naman sabi, huy, mga Hudyo. Sabi ng Hudyo, huy, ito, Eusebius amin yan Hindi, sabi ni Eusebius, Katoliko ako, amin to Christian church kami, hindi kami Adventist, hindi kami Baptist. Catholic church kami, Roman Catholic church kami. Oras na, Jeff. Ano oras natin, Jeff? Hindi nagreklamo mga Hudyo Ikaw reklamo ka Time check, nagreklamo Jeff. natin. Time check. 1 minute and 30 seconds. Okay, 1 minute po, Mr. Alvin. Ready, and 30 per second. Ready, go. Maraming salamat. Pati si Lucian, Bishop of Lucian dito. Page 297 sa librong ito. Bishop Lucian also made a translation from the original Greek Septuagint and the New Testament. Yung dami pa pala nila. Lucian, si Eusebius, si Caius, si Jerome sa Latin, kilala talaga sa Latin, Latina Vulgata, dineclare ni Pope Damasus. So, ayan, Brad, kayo, meron ba kayo mga Adventist? Namin mo nga, Ecclesia Catholic So, laglag talaga, Brad Fernando, wala ka na, hindi ka na makabawi dito. Yung cross-examine mo, alam mo na, sagot ko yan lahat. Tapos, summary na, wala na. Malayong-malayo na makabawi ka dito. Laglag na. Ang kamalian mo kasi, bakit itinulay mo yung challenge mo? Ibinago-bago mo pa, dapat sabat muna mo. Diyan ka umuna sa Bible na preparado ako, mo tingnan yung live mo. Di ngayon, nakita na, nabisto na ngayon. Ikaw pala, walang referensya. Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus. Nagtanong ka, sinong nagdala? Santo na Katoliko, Santo Athanasius, San Eusebius, mga obispo to. Nakasali sa Concilio San Nicaea, 325. Kasama sila pagdeklara even the Old and New Testament as early as Nicaea, 325. Bukod ba sa Council of Hippo, 393. Bukod pa sa Council of Carthage, 397. At Council of Rome, in 405. Puro Catholic councils yan Nandito sa librong ito, napakaliwanag, page 40. All the Catholic canon of the Bible, canon inspired and non-inspired Time. books. Catholic. Okay, time na po, Alvin. Bago po tayo magtanong, syempre, shoutout muna tayo dito sa ating live ngayon, ang ating executive producer, Mr. Sispo, okay? At syempre, nandito pa rin si Marte, si Nena, si Jimuel, si Jumong, si Benchi, si Ricardo, ang Dayuhan, at syempre si Noel and Brother Denmar. Okay? Let's go now to the last cross-examination po ng ating mandirigmang si Fernando Camacho. Your time start now. Okay, ang tanong ko po, dito sa tripartite division ng Old Testament, saan mo ilalagay dito ang apocryphal? Saan dyan sa Torah, Nibim at Ketubim? Saan po dyan niya naka-insert yung apocryphal?
Sagot, sabi ni Bishop Eusebius, si Bishop Athanasius, si Bishop Lucian at si Marcion, it belongs to the writings. Yung Luke 24:44, yung last portion, yung nandun Wisdom of Psalms, nandun yun. Kasama yun ng last third part. Sa tripartite, sa third part. Okay. Katulik ko yun. Walang Sabadista, walang Adventist. Next question. Okay, sabi ninyo nandito sa last part sa Ketubim. Oh. Nakita niyo na ba ang mga aklat ng Ketubim? Yes or no? Yes, kasi sa kanon sa Katoliko, kasama ang Deuterocanonical sa Septuagint. Kasi ang Jewish speaking ng mga Hudyo, Septuagint, silang gumawa ng Deuterocanon, hindi pang Catholic Church. Pero ang mga Hebrew canon mo, 70 AD lang, late lang. Yung hindi 39 books. So mali ka, Brother Fernando, nagsinungaling ka kanina. Deuterocanon, meron na. Question. Dito kita tinatanong sa Hebrew Bible, hindi sa Septuagint. Sa Hebrew Bible may Ketubim. Dito ba naka-insert ang Apokrypha, yes or no? No, wala dyan sa Hebrew canon kasi mga Hudyo, Hebrew canon, 70 AD, kinalaban yan ng mga Kristiyano, 70 AD, kaya sumunod kayo sa mga kalaban ng Kristiyano ng mga Hudyo. Ang sinunod namin, ang Jewish speaking ng mga Jews, na mga Greek speaking. Yung Septuagint version, 46 books. Yun talagang standard namin. Eh, kayo, sumunod kayo sa 39. Mali Next muna question. yung 39. Okay, next question po. Okay, next Tulad question. Okay. Next question. Mayroon ka bang mababasa na verbatim, letra por letra, sa Biblia mula Old hanggang Bagong Tipan na ang nakalagay, ang Roman Catholic Church ang sumulat ng Biblia? Meron o wala? Sagot, 2 talata. 2 Timothy. Objection, Mr. Moderator. Dalawang ang talata eh. Huwag kang matakot, Brad Fernando. Ay, iwasan mo na yung said comment. Hindi ako natatakot. Sandali po. Alvin, wala po tayong dapat side comment. Pasensya na po kayo at gising pa kasi ko kaya ako napansin. Kapatid, sagutin mo na yung tanong, Mr. Alvin. Kapatid Alvin. Sagot ko naman, Mr. Moderator, yes, may dalawa kong talata. First talata ko, 2 Timothy 3:15-16, all the Holy Scriptures sa Living New Testament, the whole Bible was given to us. Ano yung given to us? Sabi ni Vines, Roma, Ecclesia, sa Matthew 16:18 dito. So Biblia, letra po letra, dito dalawa. Di letra po letra na, ikaw nga ang wala, Next zero question. Okay. Next question. Babalikan ka tayo mamaya. Doon sa Timothy, 2 Timothy 3:15. Yan. At 16. Yung bang banal na kasulatan, saan yung tumutukoy? Sa lumang tipan o sa parehong luma at bagong tipan? Sagot, in view dito sa letra po letra dito, hanggang sa panahon natin ngayon nga meron ng iglesia, buo na, the whole Bible nga eh. Tutulan mo, Protestant version, the whole Bible is inspired, given to us. Anong was? Ecclesia Catholic, Pro-Romayos, Church, hindi Sabadista, hindi Baptist, hindi Protestante. So may talata ako. Kung testahin mo itong the whole Bible, ibig sabihin sa'yo, Old Testament lang ang Bible mo, asa Sabadista, walang New Testament. Whole Bible. Next question. Okay. Sabi mo, yung 2 Timothy 3:15-16 na yung banal na kasulatan ay tumutukoy sa Old and New Testament. Mayroon ka bang referensya na nagpapatunay na yan ay tumutukoy sa Old and New Testament? Meron o wala? Pakilatag kung meron. Meron sa talata dito, literally, every scripture. So yung old, ay kasama sa every scripture. Literally, tapos sa 16, the whole Bible. Kaya kung every scripture, old and new. Whole Bible, old and new. Catholic, Ecclesia, Pro-Romayos, Romans 16:23. Hindi Baptist, hindi Adventist, hindi Protestante. Katoliko. Next Lalo question. na tayo, Okay. Katoliko. So, next question. Sige, banat na Fernando. May oras ka pa. Sandali lang. Okay. Next question. Kapag sinabi bang Ecclesia Catholicae,
eksklusibo lamang ba ito sa Roman Catholic Church o tumutukoy ito sa iba't iba pang mga churches? Sagot. Hindi pa namunuan ang Roma mismo directly. Pero Catholic Ecclesia na. Nang dumating ang Protestante, klinaro na based on Rome na tayo para hindi tayo mawala. Kasi yung Protestant, you also claim to be Catholic, but you are not true Catholic. Kami talagang Roman Catholic. So ngayon, at this time of our life, sa modern times, Roman Catholic Church talaga ang true Catholic Ecclesia. Pro-Romayos, Catholic Ecclesia, Romans Next 16:23. Yun ang mananaig po sa kalaban. So, sa makatwid, hindi pala kapag sinabi Ecclesia Catholica, Roman Catholic Church na pala agad. O, ang tanong ay ito. Ito. Saan mo mababasa letra por letra uli sa Biblia na maglapag ka ng talata na kapag ka Ecclesia Catholica, ang translation Roman Catholic Church? Oh. Dalawang talata, 2 Timothy 3:15-16, every scripture, the whole Bible is given to us. Ano yung Pro-Romayos 16:23, Catholicos Tes Ecclesias, Pro-Romayos, Roman Catholic Church, walang Seventh Adventist Church, 1860, Baptist Church, walang Protestante. Greek Bible to, Greek Next question. original. Okay. Next question. Doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, yan ba ay pwede rin tumukoy sa Orthodox Church bilang Ecclesia Catholica? Yes or no? No, kasi walang Ecclesiae Orthodoxae. Alam ko ang Greek Orthodox right teaching, nandyan yan sa Greek Orthodox. Pero wala sa Greek Bible na Orthodoxia kinapit sa Ecclesia. Pero ang Katolik, alam mo at alam ko, kinapit sa Ecclesia, kinapit sa Roma. Roma 16:23, Acts 9:31, Hebrews 12:23, Matthew 16:18, sabi ni Vines. Yun yung Matthew 16:18 sa Katolik. Time na? Ay, sige, time na. Thank you. Jeff, ang susunod na ito na yung final conclusion nila. Tama po ba, Mr. Yes po. Timer? Okay, mauna 5 minutes po dito pa. ang negative. Mauna po ang negative, Brother Minutes lang Fernando Camacho. 5 minutes po, conclusion na po tayo. Wala na po Alvin itong question and Gitamundo po. answer. Okay, Alvin Gitamundo po. si Alvin muna, si Alvin. Alvin. Mr. Moderator, keeper 3 minutes na lang kasi mo na dito ang mga kapitbahay namin. Alas 2 na kasi. 3 minutes na lang, no? 3 minutes kami, Bad Fernando. Sige, okay lang sa akin. Okay. Sige, Bad Fernando. So, Sige, dito ako 3 minutes po, 3 minutes. Ready, go. 3 minutes. Maraming salamat ulit, Mr. Moderator, Bad Jeffrey, at ang mga adto at ating kaibigan si Brad Fernando Camacho. Yan ang gusto ko makipagdebate kay Brad Fernando kasi malumanay siya, kalma lang, tapos kahit maraming objection, nagkaintindihan naman kami. Tapos hindi naman talaga siya paiwas. Umamin nga siya, Ecclesia Catholic. Ang sabi niya, hindi lang specific sa Roma. O sige, sabihin natin na ikaw, para sa iyo, as a Seventh Adventist, hindi specific sa Roma, no? Roman Catholic Church. At least, Ecclesia Catholic, yung may-ari talaga ng Biblia, sinangayunan dyan ngayon sa isip mo at sa naka 50% ko sa iyo. Ikaw, wala ka sa akin 1%. Kasi yung topic mo, wala sa Biblia, wala kang chapter and verse. Ako meron 2 Timothy 3:15. Ang sabi daw, all of the Holy Scriptures, sabi ng commentator dito sa Living New Testament, no? Itong Parallel New Testament, 2 Timothy 3:15, letra po literal, literally, every scripture. So from Genesis to Revelation yan, in view of the fact na modern times na tayo na Christian church. Alam nga naman, hindi kasama pa sa panahon natin ng New Testament. Sabihin natin sa Old Testament, sa panahon ni Timothy. Pero in fact, ang buo ng Biblia talaga, sa verse 16, the whole Bible is inspired by God. Whole Bible na, hindi lang Old Testament, na Jewish canon. Whole Bible is given to us by inspiration of God. 2 Timothy 3:15-16, Living New Testament, Living Bible, Protestant yan, hindi bias na to support the Catholic claim. So ano yun? Paulit-ulit ko sinabi, Pro-Romayos, Catholic Tes Ecclesias. Yung Catholic Ecclesia, nandun sa Roman Catholic Church, Romans 16:23. Nandun din si Pedro, yung Pedro, ikaw ba to? At sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. Anong iglesia dun? Na Iglesia Catholic, itinatag ni Cristo kay Pedro, sinangayunan ni Brad
Fernando, Matthew 16:18, doon daw nag-umpisa. Sangayon naman ako. Living New Testament, the church are in Rome. She is your sister in the Lord and sends your greetings. So that's my son Mark. First Peter. Katoliki at Sancti Petri Apostoli, sabi dito ni Sayers, page 314. Ecclesia Katolik, tapos Epistola Katoliki pa. Ang sulat pa, Katolik. Napuputo talaga si Alvin, no? Stop the clock Tapos ang ba yun, sulat Sir Jeffrey? Adventist of O, resume na tayo, brother. Ilang minuto na lang, brother Jeff? 31 seconds na lang po. 31 second na lang, bro. Ng 3 minutes. So, 1 second. O dito, hindi na ang players ko dito eh. Page 314, may players naman siya. Ayaw lang isabi sa mga tao. Epistolae Katolikay. O, Katoliko na mga sulat. Biblia nga, kaya Katoliko nga may-ari sa Biblia. Kasi mga epistola sulat Biblia. Ano yon? James, Peter, John, and Jude. The 7 Catholic epistles would prove that the other epistles are also Catholic. Alang-alang yung 7 lang Katoliko, tapos yung ibang sulat hindi Katoliko. Pati nga ng Old Testament eh. Hebrews 12:23, pangkahalatang pulong at iglesia. So meaning the General Assembly, the Ecclesia Catholica in the Time. Vines, Hebrews 12. Katoliko talaga Romano. Romans 16. okay, binabalik naman natin ngayon ang 5 minutes conclusion para po sa ating affirmatibo, Brother Fernando Camacho. 3 minutes lang po. 3 minutes lang, nag-usap na kami ni Brother Fernando. Malalim ng gabi. Sabihin niyo po pag mag-start na ako, ha? Start na po. 3 minutes. Okay. Katulad na sinasabi ko, mga kapatid, hindi ko mo Catholic ay Roman Catholic Church na agad. Halimbawa, itong Assyrian Church of the East o yung tinatawag na Akoy. Ano rin to eh, Catholic Church din ito, magpapakilala. Ganon din ang Orthodox Church. Kasama rin dito yung Oriental Orthodoxy, yung Restorationism, Roman Catholic, at yung mga Protestant, Catholic din po sila. Ecclesia Catholicus din sila. Kasi ito po ay pang-general approach. Kaya sinasabi natin, hindi ko mo nakabasa ka ng isda, sapsap na agad. Ano po? Ganyan po yan. Ngayon, dito sa isang talata, dito sa, dito muna, dito. Gusto kong makita po ninyo ito sa 48, habol tayo ng oras. Slides 48. Yan, ito paborito to ni John Doe eh. Yan, sa chat GPT niya. Sabi rito, ang Roman Catholic Church ay hindi ang sumulat ng Biblia. Ano sabi? Hindi pala Roman Catholic Church ang sumulat ng Biblia. Ano pa? Hindi ang Roman Catholic Church, simbahang Romano Katoliko ang direktang sumulat ng Biblia. Kaya nga yung kanyang pinagbabasa, puro nagsalin. Translation. Hindi talaga sila yung tinatawag na autograph. Yung talagang sulat kamay, hindi sila yun. Kasi ang sumulat talaga nun, yung iglesia sa ilang na membro. Hindi yung membro ng Roman Catholic Church, dahil wala pang Roman Catholic Church sa Lumang Tipan. Ano po? Ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang pagkaraan ng ng Orthodox Church. Ano po, doon lamang sila. Kaya malabong-malabo mga kapatid na ang Roman Catholic Church ang siyang sumulat ng Biblia. Ano po, isa pa, doon sa Matthew 16:18, maliwanag doon, revealed ang ibig sabihin ng build. Hindi niya po natutulan po yun eh. Kasi may mga referensya tayo. At yun, dahil yun ay revealed, hindi po yun pagtatayo ng panibagong church. Hindi po. Ang itinayo doon, yung iglesia rin sa ilang, na kung tawagin sa aklat ng Apokalipsis, na 10 iglesia. Sino po yan? Ang Seventh-day Adventist po yan. Kaya ang sumulat po ng Luma at Bagong Tipan, miyembro ng mga taong namingili ng Sabat at naghihintay sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang Seventh-day Adventist. Hindi po ang Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church, ayon sa dokumento, sila po ay sulpot lamang na iglesia. Kaya hindi sila ang tunay na sa Diyos. Nag-aangkin lamang po sila Time. na ay sa Diyos. Sayang.
Time na. Alright. Okay, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Tulog na. Nag-resign na. Okay, bago ang lahat, basahin muna natin ang sabi dito ni Bro Denmar Santiago, talo, durog-durog at tagilid si Alvin. Sabi naman dito ni ulit Denmar, go Bro Camacho, Junior Fernando Baisa. Sabi ni Jehel Omega, Lucifer nga inangkin ang mundo, basta simbahan lang siya. Ano pa kaya ang Bible? Sabi naman ni Bro Winnie Bonilla Aibe, go Brother Alvin. Sabi pa niya, pangalawang talo na ng SDA sa araw na ito. Sabi ni Bro. Okay, at yung ating moderator, nandiyan pa ba? Wala, knockout Kung wala na, moderator eh. kung wala na ay bigyan natin ng tig 1 minutong pagpapasalamat ang ating dalawang debater. Mauna na siguro si Bro Fernando. Bro Fernando, 1 minuto. Ang kapurihan ay sa ating Panginoong Diyos at salamat po sa DevCon sa patuloy na pagkikilter ng mga ganitong mga usapin. Salamat po sa ating pong moderator, kay kapatid na Herman, ganun din kay kapatid na Jeffrey, at syempre kay kapatid na Alvin. At ngayon po ay sa lahat ng comment section, kayo po ay aking pinasalamatan, Adventist man kayo o hindi. Ano po, sa Diyos po ang papuri at kalwalhatian. Ano po, hasta la vista, viva el Señor, viva Adventista del Séptimo Día, Chukbok, Hamnida, mispa sa inyong lahat mga kapatid. Sige, Bro Alvin, 1 minuto. Maraming salamat sa mga admin Jeffrey Panayo, admin Sispo Sustento, at sa mga kasama natin dito, Brad Jimuel, Brad Benchi, Brad Hernan, ating moderator, Brad Mike, at iba pa dyan na mga viewers at listeners natin sa DevCon. Maraming salamat na inimbitan niyo ulit ako dito sa Debaters Convention. As recognizing me as also a debater ng DevCon talaga. Isa din ako sa mga senior debater at mga matagal na debatista na dito member of DevCon. So, pasalamatan ko na rin shout out sa mga kaibigan ko, sila Brad General Ramon Mapalo Naol, aking mga friends, sila Sister Nena Jones, isa din to tumutulong sa aking apostolate. Tapos, Wala. helping. Hanggang dito na lang po. Good night, God bless. Kay Brad Fernando, my Okay, at wala na po. Nawala ang signal. Okay, at nagbabalik loob na po si Bro Alvin sa Debaters Convention. Okay, maraming salamat po sa paksang ito na napag-usapan na hindi ang Roman Catholic ang gumawa ng Biblia. At napakinggan po natin ang ating kapatid na SDA at ang ating kapatid na RCC. At itong dalawang ito ay kaibigan ko ito, talagang napakagaling nito pagdating para ng debate, mga kapatid. At ngayong gabi, syempre nagpapasalamat tayo sa mga nasa comment section dito sa room na kahit gabi na ay ewan ko lang kung gising pa to. Kakatulog na. Wala si Yun Herman, lang po, knockout eh. Oo, knockout. Knockout yung moderator. Tama yung sabi ng ating CEO na si Spo. Talo ang moderator, bugbog. Okay, tatapusin muna natin yung ating live, mga kapatid. Paki-subscribe po na ating YouTube channel at paki-follow na rin po ang ating Facebook page para marami pong makapanood ng mga debate, pag-uusap, mga podcast, may kinalaman sa Biblia, referensya, mga history na may kinalaman sa salita ng Diyos. At maraming salamat po sa suporta dito sa Sispo Media. Kung kayo po ay may mga gustong i-live
sa inyong mga sariling mga Facebook page. Kontakin lamang po ninyo si kapatid na Sispo. Siya po yung nagpapatakbo ng Sispo Media, mga kapatid. Yan po, maraming salamat at God bless po. Ako po ang inyong naging timer sa gabing ito. Isa sa live streamer ng DevCon, Jeffrey Punayo. God bless po sa lahat, mga